for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken heart rejoice, the humble poor believe. To Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Lord, can be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. Glory to God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church and earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nasasayahan na pinagsimasama kayo sa amin tuwing umaga sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa St. Paul United Methodist Church dito po sa Tondo, Maynila. Sa umagang ito, samahan niyo po ako sa pagbulay-bulay mula sa aklat ni Marcos, kabanatang 7, at ang babasahin ko ay tanging mula talatang 31 hanggang 37. At ganito pong sinasabi mula po sa SND version. Muling umalis si Jesus sa lupaing nasasakupan ng Tiro at Sidon at tumating siya sa lawa ng Galilea hanggang sa sakop ng Decapolis. Kanilang dinala sa kanya ang isang lalaking bingi na nahihirapang magsalita. Ipinamanhik nila sa kanya ang ipatong niya sa lalaking ito ang kanyang mga kamay. Nang mailayo siya ni Jesus mula sa napakaraming tao, sinuot niya ang kanyang daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at hinipo ang dila nito. Sa pagtingala niya sa langit, siya ay dumaing at sinabi sa lalaki, Ephata. Ang ibig sabihin nito ay mabuksan. Kaagad-agad na nabuksan ng mga tainga ng lalaki. Nakalag ang tali na pumipigil sa kanyang dila at nagsalita siya ng malinaw.
Inuutos sa kanila ni Jesus na huwag itong sabihin kanino man. Ngunit kung gaano sila pinagbawalan ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nangilaslas na nagsasabing ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Ginawa niyang ang bingi ay makarinig at ang pipi ay makapagsalita. Naway pagpalain tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Sa umagang ito, ating pong natunghayan ang istorya ni Jesus sa pagkakilala niya sa isang deaf-mute na lalaki. Kahapon, isang babae naman. Ngayong umaga, sa aking pagbulay-bulay po dito, dito masasabi natin na ang mga tao were not expecting i-heal niya yung lalaki. Kung hindi, tanging humingi lamang sila ng blessing mula kay Jesus. Para nung babae po kahapon, di ba po? No? Na sa kanila, mahawakan lamang niya ang lalaki ay sapat na. Ngunit ano ang ginawa ni Jesus? Hindi lang niya hinawakan, kung hindi pinagdasal at nakarinig at nakapagsalita ang lalaki. Alam ho nyo, people at nung panahon na yon, narinig na nila na nakakapaggamot si Jesus. Narinig na nila na mga merong miracles na nangyayari. Ngunit, gaya ng ini-expect ng mga nung panahon na yon at pati na rin naman ngayon, no? Fake news, di ba po? No? Kung kaya naman, nang lumapit sila, hindi nila ini-expect na pagilingin ni Jesus talaga itong tao. Kung hindi, sige, bigyan mo na lang siya ng blessing, no? Para naman makapag-forward na siya, pero hindi. Anong nangyari? Bumaling yung lalaki. Madalas ho tayo talaga, no? We are either two things. Bold, malakas ang loob sa ating pagdasal kay Jesus at sa Diyos, no? Or half-hearted and doubtful that God would grant our prayer. And so, no, had asked for a sign. Di ba? Madalas ho, Lord, give me a sign kung totoo o hindi, o mangyayari o hindi. No? Samantalang, ano naman ang nangyayari? Anong ginawa ni Jesus? Narinig niya at hindi lamang niya hinawakan, hindi lamang niya binless, kundi pinagaling. At ganon din po ang Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Bakit? Kasi mahal na mahal po niya tayo, no? Sa kabila ng ating mga pag-alinlangan, sa kabila ng ating mga kasalanan sa Kanya, no? Ang hindi minsan pagpapaniwala na kaya niyang gawin niyon sa buhay mo, no? Anong ginagawa ng Jesus? Lumapit ka lamang at let Him do the rest. And what happened to that man? Nag-iba yung buhay niya, no? And that is what Jesus does. He doesn't just bless us. He heals us. He makes us well, not just physically, but spiritually. No? And that Jesus often does not just grant our wish, but do something even better. Why? Because when He made us, may plano na siya at never ng pangit yung plano yun. Always good. May narinig po ako minsan sa isang lay leadership seminar kung saan ang ating pong speaker ay nagsabi sa Tagalog nga naman, no? Ang blessing ay pagpapala. Sa ating mga taga-Pilipino, ang pala po yung malaking spade, di ba po? Yung pagkuha ng simento, maramihan. Kung kaya po ganun din, sabi niya, ang Diyos. Hindi kutsara o kutsarita ng blessing lamang ang binibigay niya sa atin.
kung hindi pala. Kasi kaya nga daw pagpapala. Pag sinabi mo nga namang pagpapala, isang pala, maluwag, marami, umaapaw. Ang mga bagay na hindi natin inaakalang ibibigay sa atin ng Panginoon. O minsan kung karapat-dapat para sa atin. Kaya the story has me mindful of how much God and especially Jesus loves us. And that in accepting that love, He will give us a whole new life. We often cannot imagine ang impact ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Just as we cannot even imagine ang impact ng ating pagsunod sa Kanya until we experience it. And on looking back, sa mga panahon na pinagdaanan ko po, matanda na rin ako, He sends us each day little miracles that we never realize happen, but it will. What are those little miracles? Gumising ka, nakapasok ka sa trabaho mo, buong araw, walang problema. Kung meron man, natulungan ka. Those are little miracles. And yung crowd na pumunta kay Jesus, nung dinala yung mama, yun lang ini-expect nila, little miracles. But God said, kayo, anak ko, ikaw ba, ako bilang yung magulang, basta na lang magbibigay ng kung ano-ano. Siyempre, yung pinakamahusay at pinakamabuti. Diba sabi niya? At all He asks is for you to come to Him. Pray. Call out to Him. And He will answer. And what He will answer is something you can never really imagine. Hindi mo natin ma-imagine. Para ho natin ma-experience itong mga little miracles, ang sinasabi mo sa atin, be still and know that He is God and that He is here in our heart. Tayo po yung manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagpapala. Sa mga maliliit na blessings, Lord, na tinatanggap namin araw-araw, ngunit hindi man lang kami nagpapasalamat. Ngunit pag iniisip namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, sa bawat oras na aming ginagalawan, Lord God, nandyan ka para sa amin, tumutulong, gumagabay, nag-aalalay, at sa maraming pagkakataon, Panginoon, pinapatunay na hindi mo kami pinabayaan, na hindi kayo umalis sa aming tabi, na kahit humiling kami ng maliit, sapagkat napakamahal mo kami, Panginoon, pinagkakaloob na kami ng mabuti. Hindi lamang yung aming naiisip na mabuti, kung hindi yung iniisip mong kakabuti sa amin. At madalas, Panginoon, it is something we cannot even imagine. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin at naway kami ito ay mabalik hindi lamang sa iyo, Lord, kundi sa aming mga kapwa para ipagpatunay, Lord God, na nandyan ka para sa kanila at palagi. In the name of Jesus.